Nagsimula ang pelikula sa isang batang lalaki na nagngangalang Vasily Zaitsev, na tinuturuan ng kanyang lolo na manghuli. Pagkatapos iwanan ng kanilang kabayo bilang bitag, tinuruan siya ng kanyang lolo na huwag kumilos tulad ng isang bato upang hindi mapansin ng lobo. Sa oras na yun ang lobo ay sumugod patungo sa kabayo, si Vasily na natatakot na ngayon ay inutusan na pindutin ang gatilyo. Gamit ang sobrang lakas ng loob, ginawa ng nanginginig na batang lalaki ang sinabi ng matanda na hindi alam kung paano siya huhubugin ng makabuluhang sandali na ito bilang isang tao. Ang eksena ay lumipat sa 1942, kung saan ang mundo ay nahaharap pa rin sa nakakatakot na World War II. Sinakop na ng mga Nazi ang Europa at ngayon ay lumilipat na patungo sa mga lupain ng langis ng Asya sa pamamagitan ng Unyon ng Sobyet. Gayunpaman, mayroong isang balakid sa kanilang paglalakbay, ang lungsod ng Stalingrad na protektado ng mga sundalo ng Russian Red Army. Habang tumitindi ang labanan sa lungsod, isang backup na puwersa ang ipinadala para tulungan ang pulang hukbo. Kabilang sa mga sundalong sumakay sa tren ay si Vasily na naging isang bihasang sniper. Doon ay napansin niya ang mga sibilyan na itinataboy para bigyang daan ang mas maraming sundalo. Pagkatapos ng maikling biyahe, narating nila ang lungsod at dinala sila sa bangka upang makarating sa front line. Sa hitsura ng larangan ng digmaan, kitang-kita na ang mga Nazi ay lubos na nagtatagumpay at ang mga backup na sundalo ay ipinadala sa isang misyon ng pagpapakamatay. Nang malaman ito ng hukbo, sinubukan ng ilang sundalo na tumakas ngunit binaril sila ng kanilang mga kasamahan dahil sa pagtakas. Isinasaalang-alang ito ng mga Aleman bilang isang pagkakataon at nagpaputok ng baril na umubos sa kalahati ng kanilang kaaway bago pa man sila makakuha ng pagkakataon na lumaban. Nang tuluyang marating ng bangka ang pantalan, ang mga nakaligtas na sundalo ay agad na pinagpares kung saan isa lamang sa kanila ang nakakuha ng rifle. Si Vasily ay nakakuha lamang ng ilang mga bala at hiniling na kumilos upang tulungan ang kanyang kapareha. Matapos mahiwalay sa kanyang kapartner, ang tanging paraan niya upang mabuhay ay ang manatiling nakatago at hindi matukoy. Nang makitang maliit ang kanilang pag-asa na manalo, sinubukan ng ilan sa kanyang mga kasamahang sundalo na tumakas ngunit muli silang pinatay ng sarili nilang mga kasama. Sa ilang sandali, ang larangan ng digmaan ay natatakpan na ng bangkay ng mga sundalong Ruso. Makalipas ang ilang saglit, pumasok ang isang kotse sa malagim na lugar ngunit agad na binaril ng tangke. Si Commissioner Danilov ng hukbong Ruso ay tumalon mula sa nasira na sasakyan at nagtago sa gitna ng mga bangkay at nagkunwari na patay. Pinigilan niya ang kanyang hininga nang dumating ang mga Aleman at nagsimulang barilin ang mga sundalo, tinitiyak na walang mabubuhay. Si Danilov kahit papaano ay nakaligtas sa pag-atake at naghintay hanggang sa mawala sila sa kanyang paningin upang kumuha ng rifle mula sa isang patay na sundalo sa malapit. Nang makita na nawawala ang bala ng rifle, nilapitan siya ni Vasily na nagkunwari rin na patay. Ibinigay niya ang kanyang natitirang mga bala at sinabihan siyang sakalang bumaril kapag may nangyaring pagsabog upang matiyak na hindi sila mapapansin. Gayunpaman, nag-aalangan si Danilov dahil sa kanyang kakulangan sa mga kasanayan, kaya ibinigay niya ang rifle kay Vasily. Nang dumating ang isa pang sasakyan at nagsimula ang pagsabog, nagulat ang komisyoner sa kanyang mahusay na pagbaril na inubos ang lahat ng mga sniper ng kaaway. Siya ay humanga ng todo kaya nang makarating sila sa punong tanggapan pagkatapos na makaligtas, nag-imprenta siya ng ilang mga polyeto upang ipalaganap sa lahat ang nagawa ni Vasily. Napagtanto ng matataas na opisyal ng pulang hukbo na mahina ang kanilang mga depensa dahil ayaw isakripisyo ng kanilang mga sundalo ang kanilang buhay para sa bansa. Nagiging sanhi ito ng paghina ng puwersa ng Sobyet, kaya si Chairman Nikita Khrushchev ay nakialam upang muling itayo ang sistema ng depensa. Humiling siya ng mga ideya sa kanyang mga nasasakupan upang muling suriin ang kanilang mga diskarte ngunit ang lahat ng nakukuha niya ay ang parehong lumang mga diskarte hanggang sa iminungkahi ni Danilov na dapat silang maghatid ng pag-asa at magpakita ng isang bayani na magiging dahilan upang maghangad ang lahat na protektahan ang kanilang inang bayan. Ikinagulat ito ng chairman kaya nagtanong siya kung magagawa ba ito ng komisyoner. Inirekomenda ni Danilov si Vasily at nakakuha ng pahintulot na iimprenta ang kanyang kabayanihan sa pahayagan ng militar, pagkatapos ay kinilala ang kanyang mga kasanayan at inilipat siya sa dibisyon ng sniper. Sa lalong madaling panahon, ang kwento ng kanyang kabayanihan ay umabot sa mga tao sa buong bansa na ginagawa siyang mukha ng hukbo ng Russia pati na rin ang mukha ng pagpapalaganap. Dahil dito, ang Russian sniper ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga Germans hanggang sa italaga nila si Major Erwin Koenig, isang kilalang marksman at pinuno ng isang army sniper school sa German upang patayin si Vasily.
Isang araw habang nasa misyon si Vasily ay nakilala niya ang isang batang lalaki na nagngangalang sa Cha, na tulad ng iba pang mamamayan ay humahanga sa kanya. Inimbitahan siya ni Satya sa kanyang tahanan kung saan dinalhan siya ni Danilov ng mga liham mula sa kanyang mga tagahanga na kailangan niyang sagutin. Ilang sandali pa ay pumasok sa bahay ang isang babaeng nagngangalang Tanya. Siya ay isang reserve army mula sa lokal na pamilya ng mga Filipov. Naaalala ni Vasily na nakita niya siya sa tren patungo sa Stalingrad at umaasa siyang naaalala rin siya nito. Gayunpaman, nabigo siya nang makilala lamang siya nito bilang bayani ng digmaan. Habang nag-uusap ang grupo, kitang-kita na parehong interesado sina Danilov at Vasily sa kanya. Nag-alok pa ng trabaho sa kanya si Danilov sa punong tanggapan upang intindihin ang mga sekreto ng Aleman matapos malaman na siya ay magaling sa salitang Aleman. Bagamat nag-aalinlangan, kinuha ni Tanya ang trabaho nang maisip niyang makakapagligtas siya ng maraming sundalo sa pamamagitan ng paggawa nito. Kinabukasan, si Vasily ay itinalaga sa isang dating department store kung saan ang isang kaaway na sniper ay nagdudulot ng kaguluhan sa hukbong Sobyet. Pagdating niya doon, nakakita siya ng anino malapit sa bintana kaya binaril niya ito. Tiwala sa kanyang mga kakayahan, pinasama niya si Ludmila na kanyang kasamahan upang pumasok sa loob at suriin ang lugar para lamang malaman na ito ay isang bitag. Dagdag pa rito, nakahanap si Vasily ng isang sigarilyo at napag-alaman na ang sniper ay nasa loob pa rin. Sa oras na yun ay biglang lumipad ang ilang eroplano sa lugar na binobomba ang mga gusali na nagpasindak kay Ludmila. Sinubukan ni Vasily na pakalmayin siya ngunit nagmamadali itong tumakbo. Dahil dito ay madali siyang nakita ng kaaway na sniper na si Koenig at binaril siya hanggang sa mamatay. Sa sumunod na eksena ay makikita natin siyang pumunta sa kanyang hideout kung saan nililinis ni Satya ang kanyang sapatos, binigyan siya ng bata ng impormasyon tungkol kay Vasily bilang kapalit ng pagkain. Matapos malaman ng pulang hukbo ang layunin ni Koenig, kinuha nila si Kalakov na dating estudyante ni Koenig upang tulungan si Vasily. Sina Vasily, Kalakov, at Volodya na isang miyembro ng sniper team ay pumunta sa isang abandonadong gusali na may nakaset up na katawan upang magmukhang ito ang kaaway na sniper. Ipinagpalagay na ito ay isang bitag, naniwala sila na sila ay nasa tamang landas kaya lumipat sa ibang lugar. Pinaputukan sila ng kalaban ngunit sa kabutihang palad ay naabot nila ang ligtas na lugar nang hindi natatamaan, at pagkatapos markahan ng dalawang lalaki ay naghanda na sila para sa hapunan. Tumakbo si Volodya upang kunin ang sopas na iniwan niya sa kabilang silid ngunit nahuli ng kaaway sa proseso. Nang tumanggi siyang ihayag ang kinaroroonan ni Vasily, pinasuot siya ng uniforme ng Aleman at ipinadala na nakabalat kayo bilang kanilang repairman. Nang hindi niya alam na siya si Volodya, binaril siya ni Kulalov na nagsiwalat sa kanilang lokasyon. Pagkatapos ay itinaas niya ang isang helmet bilang bitag para barilin ito ni Koenig at ihayag din ang kanyang lokasyon. Gayunpaman, ang veterano na si Koenig ay hindi basta mahuhulog sa kanilang plano o bitag, kaya nagmadali na lamang silang lumipat ng lugar. Habang sila ay tumutungo sa ibang lugar, napatay din ni Koenig si Kalakov na nagpapahina sa loob ni Vasily. Sa kampo, patuloy na pinipilit ng chairman si Danilov na ipagpatuloy ang labanan sa sniper. Bilang karagdagan, hiniling sa kanya ni Tanya na ilipat siya pabalik sa Malaysia. Nang bumalik si Vasily na pinanghihinaan ng loob, ipinangako sa kanya ni Danilov na makakakuha sila ng higit pang impormasyon tungkol kay Koenig at hiniling sa kanya na tulungan siyang mapanatili si Tanya sa punong tanggapan. Tulad ng hiniling ay sinubukan ni Vasily na kausapin si Tanya na manatili at nalaman na ang kanyang mga magulang ay kabilang sa mga bilanggo na pinatay ng mga Aleman, kaya gusto niyang sumali sa Malaysia at lumaban. Naiintindihan niya ang kanyang mga pinagpipilian kaya binigyan niya siya ng ripple na sumusuporta sa kanyang desisyon. Sa hideout ay muling nagtanong si Koenig kay Satya kung saan ang mga lokasyon ni Vasily habang naglilinis ito ng kanyang sapatos. Kinabukasan ay hinintay niya si Vasily sa lugar na ibinigay ni Satya, at sabik na inaasahan ang pagdating niya. Pagkaraan ng ilang sandali, si Vasily at ang kanyang kasama ay palihim na dumaan sa mga tubo, ngunit napansin ito ni Koenig at naghanda. Sa sandaling lumabas sila mula sa tubo, mabilis na kumilos si Koenig at bumaril na naging dahilan upang malaglag ni Vasily ang kanyang rifle at magtago sa likod ng isang bato. Sinabihan niya ang kanyang kasama na bumalik sa headquarters dahil sa sugat sa kamay nito. Ang kanyang pagbabalik ay nag-alerto kina Tanya at Danilov ng sitwasyon, at hindi nag-iisip na pumunta si Tanya sa pinangyarihan upang iligtas si Vasily. Sa dulo ng tubo, patuloy na nagsisikap si Vasily na kunin ang kanyang sandata sa tulong ng kutsilyo at lubid ngunit hindi siya binibigyan ni Koenig ng pagkakataon.
Sa sandaling yun ay niyanig ng pambobomba ang buong gusali at nabasag ang mga piraso ng salamin sa lahat ng dako na nagbibigay kay Koenig ng malinaw na tanawin ni Vasily. Kasunod nito ay pumasok si Tanya sa pamamagitan ng tubo ngunit sinabihan siya ni Vasily na huwag kumilos. Ipinakita niya sa kanya ang lokasyon ni Koenig sa parehong salamin kung saan niya siya pinapanood, at inutusan siyang maglabas ng liwanag gamit ang isa pang piraso ng salamin. Mabisa itong ginawa ni Tanya na bumulag kay Koenig ng 1 segundo. Kinuha ni Vasily ang pagkakataon upang kunin ang kanyang sandata at magawang barilin ang kamay ni Koenig na nagpaatras sa magkabilang panig. Nang maglaon sa gabi, ipinagdiwang ni Vasily at Tanya ang maliit na tagumpay kasama ang iba pa. Nang sumunod na araw, sinabi ni Vasily kay Danilov na gusto na lang niyang maging isang regular na sundalo dahil nahihirapan na siya kay Koenig at sa titulo ng isang bayani sa digmaan. Hindi ito tinanggap ni Danilov at minanipula siya gamit si Sacha, na nagsasabi na ang bata ay nagtatrabaho bilang isang dobleng ahente. Sa pamamagitan ng bata ay alam na nila ngayon ang eksaktong lokasyon kung nasaan si Koenig at si Vasily ay nakatalaga sa isang pangwakas na misyon. Sa sumunod na eksena, makikita natin siyang naka-camouflage katabi ang mga bangkay sa lupa na nananatiling walang ginagawa tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang lolo. Ang eksena noong araw na natuto siyang manghuli ay nasa harapan na niya ngayon habang hinihintay si Koenig. Sa kalaunan, siya ay nakatulog at ang kanyang sniper ay ninakaw ng isang sundalong Aleman. Nag-utos ang mataas na opisyal ng Aleman na kunin ang sniper ni Vasily bilang katibayan ng pagkamatay at planong pauwiin si Koenig dahil makikinabang ang propaganda ng Sobyet kung siya ay papatayin. Sa gitna ng lahat ng ito, siguradong sigurado si Koenig na buhay pa si Vasily. Pagkatapos, ibinalita ng punong tanggapan ang pagkamatay ni Vasily sa pamamagitan ng mga loudspeaker na nagpapadala sa tropa sa kaguluhan. Samantala, sa pagtatangkang mahuli si Vasily, sinabi ni Koenig kay Sacha ang kanyang susunod na lokasyon sa paniniwalang tiyak na dadalhin ng bata ang impormasyon sa kaaway. Sa ibang lugar, nang walang pahiwatig ng pagbabalik ni Vasily, nagsimulang magsulat si Danilov ng isang anunsyo ng kanyang kamatayan nang ang bida ay biglang lumitaw na nagpagulat sa lahat. Hindi nagtagal ay nalaman niya sa pamamagitan ni Sacha na pumunta si Tanya sa istasyon para subukang patayin si Koenig ng mag-isa. Nagmamadali sina Vasily at Danilov upang iligtas siya at sa kabutihang palad ay natagpuan siyang ligtas. Masaya na siyang makita na buhay pa si Vasily, nagtanim ng halik si Tanya sa kanya na ikinaiinggit naman ni Danilov. Nakalimutan ang kanyang responsibilidad bilang sundalo, bumalik siya sa punong tanggapan at isinulat na si Vasily ay nagtaksil. Samantala, si Koenig na ang mga hinala ay naalis na, pinatay si Sacha at binitay siya para makita ni Vasily at Tanya. Ang galit na si Tanya ay gustong ipaghiganti ang kanyang kamatayan ngunit ipinangako ni Vasily na papatayin si Koenig para sa kanya at sinabihan na umalis at isama ang ina ni Sacha. Hindi alam ni Danilov at Tanya kung paano ito sasabihin sa ina ni Sacha kaya nagsinungaling sila sa kanya na si Sacha ay sumali sa mga Aleman. Umaasa siyang ligtas pa rin ang kanyang anak at nagpas siyang tumakas gamit ang espesyal na pass na ibinigay ni Danilov. Habang sinusubukang sumakay sa bangka, isang bomba ang sumabog at nasaktan si Tanya kaya nawalan siya ng malay. Ang doktor ay sinabing wala na siyang pag-asa na mabuhay kaya hindi na siya pinapasok sa bangka. Gayunpaman, kinumbinsi ni Mrs. Filipov ang mga tauhan na si Tanya ay kanyang anak at ipinakita sa kanila ang pass, bago siya pinayagang sumakay. Sa ibang lugar, nahanap ni Danilov si Vasily at ibinahagi ang kaawa-awang balita ng pagkamatay ni Tanya, na nagpapabigat sa sarili ng pagkakasala. Sa sobrang panghihinayang, sinisisi niya ang kanyang sarili at nagpas siyang sumuko sa buhay sa pamamagitan ng paglalantad sa kanyang sarili kay Koenig. Ang sniper ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagbaril sa kanya, na naghayag sa kanyang sariling posisyon. Sa isang nakakagulat na eksena, si Koenig ay lumapit ng maingat na umaasa ng tagumpay. Ngunit nagulat siya nang makita niyang naghihintay si Vasily sa kanya. Sa pagtanggap sa kanyang kapalaran, hinayaan ni Koenig si Vasily na barilin siya at namatay sa engkwentro. Nang matapos ang kaguluhan, kinuha ni Vasily ang kanyang rifle at inilagay ito sa tabi ng walang buhay na katawan ni Danilov bilang tanda ng paggalang. Pagkalipas ng 2 buwan, nang makalaya ang bayan ng Stalingrad mula sa Aleman, nakatanggap si Vasily ng sulat mula kay Tanya na nagpapagaling siya sa field hospital. Sabik na makita siyang muli, binisita niya ang address na binanggit sa liham, at nagtatapos ang pelikula habang nasasaksihan natin ang isang taus-pusong muling pagkikita ng dalawa. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito.
Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!